Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga Lodi. So review muna tayo, grabe. Nag-drop po ang ating BTC, no, from 98 to 92. Grabe pala, 92. Mga Lods, no. So ang ganda ng trade natin kahapon mga idol Check nga natin. Pakita ko sa inyo. So ito yung trade natin kahapon. So itong dalawa na to, itong nauna ng dalawa, wala, talo tayo dyan, no? Talo tayo ng $6 ata dyan. No, ayan. So kapag position ko ng long, tinamaan agad yung stop loss ko dito sa pangalawang candle. Nandali, naka 15 minutes pala ako. So ano lang natin, 1 minute. So ayan, tinamaan agad pala. Hindi pala ano yun, mabilis lang. Nagtaka ko ba't isang candle lang So, ayan, tinamaan agad. So, nag-ano tayo, talo tayo ng $6 kahapon, no? Pagka-trade natin. And then, nag-wait lang tayo ng onte, nag-position tayo ng long dito sa part na to. And then, profit tayo dyan ng medyo malaki-laki. Ayan, dito tayo nag-take profit, no? Kasi tinamaan na yan tinamaan na yung ating lock profit dyan. So, lock profit, tinamaan, okay. Drop some money. Samahan tayo dito. And then pagdating dito sa top mga Lodi, kasi nilagyan ko ng ano yan nilagyan ko ng bull plug line yan So pagdating dito sa top, nagbaka sakali ako mag-short, no? So profit din tayo diyan, laki din ng profit natin dito kasi nung bumaba na siya dito, naglagay na ako ng lock profit dito sa nag-iisang kulay green. Ayan dito. Dito ayan, yung green na yan, Diyan tayo nakalagay. So, inabot na siya nitong ano na to. Kasi bumaba na dito. Hindi ko naman akalain na gaganon. So, itong green na to, nag-candle na to, tinamaan na siya. So, nag-take profit na tayo dyan, no? Tinamaan na yung lock profit natin. So, grabe, biglang nag-drop. Gravities, mga idol, no? So, kung hindi ko nilagyan ng lock profit yun, mas malaki pa yung ano ko. Profit ko, no? Tapos dito naman, pagdating dito, itong week na to, na-tsempohan natin yung week na yan, Ayan yung week na yan, no? So pagka-tsempo natin ng week na to, naglong tayo dyan. And then, maliit lang kinuha natin dito. Gaspi lang, kasi tumama Madaling araw na to mga Lodi, alauna na yan, no? Antok na ako nyan. So kung binantayan ko yan, siguro, dito pa lang pag-position ko, nung naglaka ko ng profit dyan, ng Gaspi, natulog na ako nyan. So ibig sabihin, kung sakaling nag-profit man siya, hindi ko na nakita. Basta ang ano ko dyan, wala akong talo. Kung tamaan yung lock profit ko, bayad ako sa piece, no? So, ayun. And then, nag-drop pa. Grabe. Umabot pa tayo ng 92. So, kanina, alas 7 ata to. Neto banda, alas 7, mag-alas 8. Tinititigan ko lang yan. Hindi ako nakaposition. Nanonood kasi ako ng balita, Sayang, hindi ako nakapag-position dito. Tinititigan ko lang. Iniisip ko kasi magna-92 siya. Tatama siya dito sa part na to. Dito banda, ayan. Dito. Konti na lang, So sayang. So hindi ko siya na-positionan. So ngayon waiting ulit tayo. Hintayin natin po tumama ulit siya dito sa 92, mga idol, no? Doon tayo magpo-position pag tumama ulit siya sa 92. So ayan, grabe. Pero ang ganda ng trade natin. Dalawang profit tayo na malaki kahapon, no? At grabe. Nakapagbodega tayo. Alam niyo yung XRP ko na 2,000 na kasi nung sinimulan kong mag-trade, tas yung panalo sa trade is binubodega. Yung 2,000 na XRP ko magti 3,000 na. Tapos yung Dogecoin ko na 11,000 magti 12,000 na. Yan, no? Bodega lang. Tapos yung SHIB dinagdagan ko ng 7 million. 7 million na SHIB, hindi 7 million pesos. Ganon din yung mga coins na binanggit ko. Yung ilan lang kasi yung ano ko Gusto ko sana maging 4,000 to 5,000 yung XRP ko. So ngayon, nasa ano pa lang siya. 2,000, magti 3,000 2,800 ata, 900. Tapos yung Doge natin, ano na, 11,600. 10,000 lang yun nung nag-umpisa ako. So, ayun. No, binubodega lang natin yung mga pinapanalo natin. So, nagtira tayo dito, pang position natin, mamaya. No? So, ayan, mag-news na tayo. So, bago tayo mag-start ng news, mga idol, palike muna ng ating video mga Lodi. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung BitGet natin. Yung link natin, check nyo yung mga link dyan mga Lodi. Yung Pi Network medyo
Wala akong news sa kanya ngayon ha, pero ang dami ko nakitang news sa YouTube na parang medyo solid na yung nangyayari sa Pi Network kasi malapit na ata yung katapusan ng November, meron ata silang project eh. O meron silang event. No, andyan may link din tayo ng Pi dyan. Mga Lodi sa mga trip. Libre yun, walang bahid yun. No? So ayan, mag-news na tayo. So eto na nga, ito alam nyo, etong si Justin Wong ba to? No? Eto. Justin San pala. Justin Wong, sino yun? Etong si Justin San, mga Lodi, una kong narinig to kasi ito yung founder ng Tron eh. Di ba? Una kong narinig to kay George. Kilala niyo naman si George, di ba, sa Crypto Zaras. So ayaw niya rito, galit siya rito kay Justin San. Siguro merong ininvestan si George, just nalugi. As developers din si Justin San. So galit na galit siya rito. So hindi na ako nag-invest ng Tron doon dahil nga nanood ako kay George. So parang naniniwala ako sa kanya. No, pero sayang. No, Tron founder Justin Sun invest 30 million in President-elect Donald Trump crypto project, making him the largest investor. So si Justin Sun. So syempre, alam niyo naman yung mga nag-i-invest sa mga politiko, wag na tayo maglokohan, pero syempre naghihintay ng kapalit yan or something na pabor. No, syempre tinulungan kanya ng eleksyon. So syempre, ikaw naman, meron ka rin parang utang na loob sa kanya na something ganyan. Nasa crypto na tayo ngayon. So etong si Justin Sun, mukhang magkakabilang to ngayon, mga idol, no? Check ko nga yung Tron, kung magkano yung Tron ngayon. Sayang yung Tron hindi tayo sa Tron. So medyo nagko-correction yung mga kasi ngayon, lahat ng coins ngayon nagko-correction dahil sa Bitcoin. Ito 11 pesos, no? Zoom out natin ng isang buwan, 9 pesos, 3 months zoom out, no? Umabot siya ng 8 pesos 1 year. Pinakamababa niya is 5 pesos. So halos nag-ano pa lang to, 100%, no? 1 year halos 93% pa lang siya. So malaki pa yung chance nito, mga idol. Pero hindi ko sinasabing bumili kayo nito maganda lang kasi yung news sa kanya, no? Syempre siya yung founder ng Tron. So malay nyo, di ba? So, grabe. Alam nyo ngayong drop, ang sarap magbodegang, kaya nagbodega ako eh. Kasi ang baba na ng mga kumbaga bumaba. Kumpara mo nung nasa 98 o 99 yung Bitcoin, lahat ng mga coins is napakamahal. Mga Lodi, ang dami nagsasabi na sana bumaba para makabili ako, sana bumaba para makahabol ako. So ngayon, nagkaroon ng correction, mga idol, may chance kayong magbodega. Sabi nga ni George, di ba? Every dip is a gift. Sabi niya, may rhymes no? Every dip is a gift, no? So binibigyan kayo ng chance magbodega ng market, no? Para, bigyan natin ng sale, di ba? 5% sale muna tayo. O, di ba, mga ganun. Kaysa makikita nyo na mahal na yung mga coins. So, ngayon, medyo mababa sila. So, may chance kayong bumili ngayon, mga idol, no? So, ayan yung natin dyan. And then, ito sa mga nagtatanong ng mga MAGA dyan. May MAGA. May Trump na coins, no? So, ito sabi ng Watcher Guru. President-elect Donald Trump holds over 5,400,000 in crypto. Ano yung mga coins niya, mga Lodi? So, Ethereum yung pinakamalaki. Tapos, Sweat. Tapos yung MAGA. Ano tong Trog? Sa itong guwa. Wala naman laman yun. Pero yung Trump tsaka yung Trog. Ano yung Trog? Yan natin yung Trog. Wow! Grabe yung Trog. Ngayon lang to. November 26, siguro nung nabalita to. Saan yun? Siguro nung nabalita, na merong hawak si Trump na Trog. Sinisip nila, ano yung Trog na yan? Ba't meron si Trump niyan? Grabe. 24 hours. Grabe. Max nga natin. Kailan pa itong ano pala to? Pa-recover pa lang pala to. Akala ko, So, June 2024, June 6, no? Bumaba siya ng ang 88% siyang drop ngayon, no? Pero grabe yung binagsak nito.
Tapos dahil lang nakita yon na merong trog si Trump, tangina tumaas. 600%. 600% agad yung trog, oh. Trogis yan, oh. Grabe, ano kaya yung trog na yan? No? So, yung Trump, alam niyo naman yung Trump, mga idol, no? Yung MAGA yan, eh. So, meron daw si Trump niyan. Oh, ayan, medyo nag-positive siya ngayon. Ayan, nag-uptrend, mga idol, no? So, news lang natin to, ha? Hindi ko sinasabing bumili kayo. Nakita lang natin yan. Medyo interesting, di ba? Na ang pinakamaraming hold ni Trump is Ethereum. Ha? Ethereum ano pala to? Ethereum Lord pala to, or Ethereum lovers pala to. Si McDonald Trump, mga idol, no? Tapos sweat. Ayan, guwa. Ano yung guwa na naman? Hindi na naman guwa yan. Guwa. Wala. Anong itsura ng guwa na yun? Ulay green na palaka. Guwa. Wala eh. So, ito. Uy, grabe. 200 din. Halos 3. Oh, pares ng galaw sila ng yung trog, oh. Simula nung binalita to. Oh, yung guwa tsaka yung trog nagpump, mga idol, no? So, nasa inyo kung magpapapomo kayo. Ako, di ako bibili niyan. Di ako bibili, no? Siguro kung natimbrihan tayo, bumili tayo. Kaya lang, nasa top na eh. Mahirap nang humabol dyan. Kasi yung iba dyan, once na mag-pump yan, take profit and then magda-drop. Masasama ka lang sa liquidation dyan, mga idol. So, bahala kayo, ha. Sinabi ko lang, dahil meron tayong interesting news tungkol kay Donald Trump at sa mga hawak niyang coin. Ba't meron siyang trog tsaka guwa, no? So, ayan. Tapos, ito naman, mga idol, napakalupit, no? Dumagdag na naman to sa nag-apply ng ETF, no, sa XRP. Yung Wisdom Tree Funds has registered in the state of Delaware for a XRP ETF. I have confirmed with the company this is a legitimate filing. Wisdom Tree has over 100 billion in assets under management, mga idol. So, napakalupit nito. So, bullish tayo dito, mga idol, no? Ayan. Tapos, mga lodi, eto si Elon Musk. So, maraming mga coins ngayon na medyo ang sarap anohin, no? Ang sarap bilhin, tulad nito, Tron. No? Parang ang sarap bumili ng Tron kasi si Justin Sun, medyo trending, mukhang ano to, buwelo to, si Sotoy. Tas eto, yung Trump, Trog, tsaka Gua, mga idol, na meron palang hawak si Donald Trump. So ngayon, parang ang nangyayari kasi, ngayon mababa lahat ng coins. Kumbaga, nagre-recover tayo. Kumbaga, nagko-correction tayo ngayon. Consolidation. So, ito na yung oras kung gusto nyo maglagay. So, binigyan kayo ng siyempre, ikaw na magtatanong ko, ano ba magandang lagyan? Wala kasi magandang balita kung ano magandang coins na ilagyan. Ito na. Binigyan kayo ng ng clue. Pero hindi ako bibili nito mga lodi. Alam niyo naman, solid ako bodega sa XRP, Doge tsaka sa SHIB. Ayun yung bodega ko. Pero binigyan ko lang kayo ng mga ganyan. Wala ako niyan, promise. Huwag kayong bumili. Huwag kayong mag-decide na bumili dahil napanood nyo sa akin. I-research nyo na lang. Kumbaga, dagdag nyo na ako sa research nyo. Ayan. So, ito, nakita ko kay Kuya Jeblo. Si Trump, si Trog, tsaka si Gua, hawak ni Trump eh. Sige, research ko pa nga ng iba. Palalimin ko pa yung search ko sa mga coins na yun bago ako bumili. Ganun dapat, mga idol, no? So, XRP, solid yan. Ito, nag-tweet si Elon Musk na Doge is inevitable, mga idol. Alam niyo naman yan na si Daddy Doge, si Elon Musk, mga idol, is talagang inaasahan natin yung Doge na yan. Sinabi nga niya ni Raul Paul ba yun? Paul kasi yung nakita ko apelido niya, na si Doge daw is solid, no? Parang mahihahan tulad, mas maganda pa kay BTC, sabi ni Raul Paul. Kilala nyo ba yun, mga lodi? Matindi yun. Hindi ko nahanap yung news na yun eh. Nakita ko lang siya sa sa news ng isang content creator, na
Tas eto, ang lakas mang troll, mga Lodi, no? Eto, si Rachel Maddow, mga Lodi, halos maiyak siya sa tweet ni Elon Musk. Ayan, maiyak na siya dyan, yun. Kasi, yung meme na to, Elon Musk trying not to buy MSNBC. So, ito yon yung news, news network, no? Parang tinutok si Elon Musk na bilhin yung news network na MSNBC. Ito ata si Rachel Maddow is galit kay Elon Musk. So, parang nag-meltdown siya nung nakita niyo yung pinost ni Elon Musk na and lead us not into temptation, sabi. Sorry. That does it for us tonight. We'll see you again tomorrow now. So, ayan. And then, pagkatapos niyan, nag-enjoy lang ako dito. Pagkatapos niyan, sabi dito ni Joe Rogan, mga idol. Si Joe Rogan, kilala niyo na yan, ha? If you buy MSNBC, I would like Rachel Maddow's job. So, papalitan daw ni Joe Rogan yan. Yung babaeng umiiyak-iyak. I will wear the same outfit and glasses and I will tell the same lies, sabi niya. O sabi ni Elon Musk, deal. Ayan, how amazing would this be, sabi ni Elon Musk. So, binabasag nila yung network na yun, no? Grabe. Hindi lang pala sa Pilipinas yung basagan, no? Tapos eto. Last na to, kay Elon Musk, mga idol, no? Kasi kinuha ko to kasi parang ganito yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Sabi dito, this guy is delusional. The media used to tell us when the government was lying to us. No, so dapat ganun. Pag yung government nagsisinungaling sa mga tao, ayun dapat yung nire-report ng media. Pero ang nangyayari ngayon, the media is lied to us for the government. So parang ang nangyayari, ginagamit na ng government yung media para magsinungaling sa atin. So, ganun din yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, mga idol, no? Lahat ng mga mainstream media ngayon, lahat yan, mga Lodi, binabayaran sila para sabihin sa atin kung ano lang yung gusto nilang iparinig sa atin. Hindi yung totoo, no? Kung ano yung dapat marinig na, kunyari, ako yung leader ng mga sutoy, sasabihin ko sa media, ito yung iparinig nyo sa kanila. Ito yung ipaniwala nyo sa kanila na nangyari. So, ayun yung ibabalita ng media. Hindi yung mismong totoong nangyari, no? So, kung ano yung gusto nilang marinig mo, ayun ang maririnig mo at mapapanood mo sa mainstream media natin ngayon, mga idol. Ganun po yan, no? Tapos, eto, kung naalala niyo yung bata na binalita natin na gumawa ng meme coins, di ba? Tapos pumaldo na naka-livestream, mga Lodi. So, ang isa niyan sa pump.pan yun, na ginawa ng bata yon. So, ang ginawa ngayon ng pump.pan, remove nila yung live stream picture nila, mga idol, no? So, dahil dun sa bata, kamot siguro yung mga may balak ulitin yung ginawa niya, no? Taragis siya, no? Sayang, naunahan tayo ng bata na yun, na-remove yung live stream. Oh, di ba? So, ganun, mga Lods, no? Gravities. Ang gulo. Ang galing din kasi ng bata na yun, mga Lods, Check nga natin. Ayaw na bumaba na ito. Kainis na ako. Kanina kasi nandito na ako. Andito ako Andiyan, habang gumagalaw-galaw yun dyan, tinitignan ko lang siya. Nagkakape ako habang nanonood ako ng nakaraang balita. Ni-review ko yung mga nangyari sa Quadcom. Iniisip ko, hindi, bababa pa dito yan sa 92. Ayan. Mga dito. Pucha, yan. Umangat na. Naiwan na tuloy ako. Tayo ulit natin. Hintay lang tayo kasi minsan natatalo yung isang trader pag early yung early position siya, mga Lodi, no? So mas maganda matsyempohan natin. So ganun lang, wait lang tayo, huwag tayo mainip. Pag nainip tayo, lalo tayo mainis kasi matatalo tayo. So ayan, check natin yung mga naglaglagan din ba ang ating mga Axie Infinity coins. So SLP natin 0.21, uptrend to kahit papaano, mga Lods, no? AXS natin, medyo nag-correction din yung ating AXS, mga Lods, no? Pero kung i-zoom out mo siya ng 7 days, green yan, mga Lods, no? RON coins natin, ano lang, kumbaga consolidation lang. So RON coins natin balik 100.
So zoom out tayo 7 days, talagang bumalik siya dahil galing siyang 77 pesos. So umangat siya ng mga ilang percent diyan, 30, 15, 15%. Mga lods, no? So pixel natin, kamusta na? Oh, ayan. Uy, gulay green din ata to. 0.13, zoom out tayo 7 days, uptrend din. So nagko-correction lang po kasabay ng ating Bitcoin, no? Ang ating mga coins ngayon. So may mga nagtatanong sa akin tungkol sa Trezor, unahin ko nang sagutin, o yung mga wallet na pwede nyong gamitin, mga lodi. Hindi ko masasagot kasi mahaba, no? Panoorin nyo to. Although 4 weeks ago na to, maganda yung pagkakapaliwanag na. Tsaka syempre 4 weeks ago, kailan lang din yan eh. Hindi naman ganun ka laging nagbabago yung mga wallet, 'di ba? So, panoorin niyo tong Crypto Wallet Explain, si Cyber ano ba kasi dito? Skrilla. Skrilla. Ayan. Panoorin niyan mga lodi sa mga nagtatanong tungkol sa wallet, no? Kung gusto niyo ng Trezor, Ledger, ano ba yung sa niya? Meron siya isa, Tangem. Ayan, Tangem. So, kayo nang bahala mga lods, no? Mamaya mag-share pa ako ng ano sa wallet. Basahin lang muna natin 'to. Unahin na natin si Andrew Salbelion, shoutout sa iyo, at si Clavis. Ayan, hindi ka bebe. SLP halos 25 cents na, 500 naman yung AXS. Di ba? So maraming pumaldo pa rin kasi uptrend pa rin yun eh. So siya na ba yung babalikan ni Inverser lahat ng mga prediction? Kasi bumagsak dahil sa kanya eh. Tuloy yung kasutuyan nila sa gera, lalo pa na allied nation. Hindi, sa tingin ko, pag umupo si Trump, hinto na lahat yan eh. Parang tanga lang si Biden eh. Bago umupo talagang, isipin mo isang buwan na lang, isang buwan, mahigit. 'Di ba? Almost 2 months na lang. Uupo na si Trump pero nanggugulo pa sila, 'di ba? Parang gusto nila pag upo ni Trump, mas marami pang aasikasuhin na ayusin dahil sa ginawa nilang kasutuyan, di ba? Shoutout sa'yo. Junel Nael, shoutout sa'yo. Sana po manotice newbie lang po sa BitGet, asking lang po sa withdrawal po. On-chain withdrawal or internal transfer po. Ako yung nagugulumihanan sa select withdrawal type sa BitGet po. Sa Binance po kasi medyo gamay ko na. Nag-transfer po kasi ako ng asset sa Binance through BitGet. Meron akong may tutorial tayo dyan mga lodi. Kaya lang, medyo matagal na yung tutorial ko na to. Tsaka sa cellphone ko ginawa to. Ito ako yan eh. Ito. Ayan, Jeblo. Pwede mong panoorin to, 2 years ago na kasi ito eh. Pero ganun pa rin naman yan, medyo naiba lang ng konti. Tapos yung BitGet to Gcash, Gcash to BitGet, ito. So, ito rin yung isa sa ano ko. Pag mag-withdraw ka, mga lodi. Ayan, dito. Panoorin mo na lang yan, mga idol. Merap explain dito. Si ano yun na, Christian, si Jay, idol, next update, portfolio update naman, bossing, check naman, bossing, check natin ngayon, then compare natin pagdating sa alt season yung kanilang nakailang times na. Send me sa'yo, asan yung sa'yo? Check natin. Ka-healthy wealthy, soon to the moon, yung SHIB, idol, sana nga idol, sana nga wag na siya magpakulelat. $5 ang isa loads para happy yun. Grabe yung $5 talaga na yan. Grabe. Alam nyo, may news nga na hindi ko na kasi makita yung ano ni Shaitoshi kasi parang kinomment niya lang yun eh sa isang babaeng kirig. Kaya lang hindi ko na makita dito eh. Yung chance daw na ma-burn yung 99% ng SHIB. Dati malabo daw pero ngayon medyo hindi na daw malabo, no? Na ma-burn, no? Check niyo dito. Ay hindi. Sa iba kasi baka mawala tayo.
Panoorin nyo to sa mga mahilig ka sa Shiba Inu, eto si Moneymaker Abileb, medyo lagi siyang nag-update sa Shiba Inu. Ayan, 99.99% burning. So, ayan, pinanood ko siya kanina. At syempre sa idol natin, dito kay PCT, meron din siyang update doon, Tagalog. Saan yun? Ito, Shiba Inu burn, posible nga bang masunog ng 99%? So, ayan, panoorin nyo dyan, Lodya. Sensya na kayo. Para akong para akong yung jeep na sinakyan, tapos ipapasa kayo sa ibang jeep. Doon kayo sumakay. Sorry, Sorry mga lods, Medyo hindi ko kasi yung news na yun, eh. Hinahanap ko kasi hindi ko mahanap, eh. Si Joseph Birding, shoutout sa'yo. Boss, okay mag-hold ng Trump MAGA? Depende sa'yo, idol. Huwag mo akong tanungin. It's up to you. Ayan, may news tayo tungkol doon. So, ginanahan ka ba? Nasiyahan ka ba? O, kumbaga sundin mo yung nararamdaman mo. Wag ako. Consolidation lang mga yan. Tignan natin sa 1 minute time frame. Magalaw pa rin ang top 10 coins. Means bumibelo lang ulit mga yan. Sabi ni The Maple Tree. Ayan. About XLM Idol, Jeb, parang silver yan ng crypto in the future. Gold naman ng XRP. Yung mga haka-haka ng mga analyst kasi both of them are affiliated sa mga banks worldwide. So ayan, okay. So tama si Scrappy mo doon mga lodi. Solid yung kung babagsak ang crypto pag nagkagera, naka-promo mga coins, bilihan tayo nun. Pag kasi nagkaroon tayo ng gera mga lodi, kapag World War yun, World War 3, kasama tayo, wala na tayong magagawa doon mga lodi. Ang isipin mo na lang nun mag-survive, hindi mo alam kung malalampasan pa natin yun. Kung bibili ka ng crypto, di mo alam kung mabubuhay ka pa pagkatapos ng World War 3. Kung kasama tayo, kasi kung sinasabi mong World War 3 sila lang, hindi World War yun mga idol, hindi na sila lang yun. Sayang loads, hindi na umabot 1.3 XRP, 1.45 or nata ulit. Hindi natin sure yan mga lodi, magbabago yan. Dapat sumuko na lang si Zelensky para tapos na ang gera, kasi kung lalaban pa talaga siya, mukhang lumala pa ang gera. Tayo na lang natin si Trump mga lodi, Sa tingin ko papatigil ni Trump yan, lahat mga idol. Ayaw nun sa gera. Gusto nun business, kasi businessman siya, Although sabihin na natin may pera sa gera, pero ayaw ni Trump ng ganun na klase ng business. So gusto niya business lang na maayos, wag yung patayan mga lodi, masama yun. Kaya umiinit yung gera dyan. Pumapayag si Biden na gamitin ng yung ito mga lodi, mga ganito. Actually pwedeng totoo yung mga ganyan, kasi syempre nababalita. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat ng binabalita is ayun talaga yung tunay na nangyayari. So kung bumabase tayo sa mga naririnig natin, pwedeng tama tayo, pwedeng mali tayo. Pero kung ang tatanungin natin o magsasabi sa atin yung mga mismong nandun sa lugar na yun, dun maniniwala ako mga lodi, Pero yung mga napapanood, medyo wala na akong tiwala sa mga napapanood ko. Kapag may pinapanood ka na ganun, huwag ka mag-decide, mag-research ka. Tignan mo kung sigurado yun mga lodi. Malalim na research, ganun. Kasi mahirap magbitaw ng bagay na hindi naman pala totoo. Tapos nasa internet na, hindi na mawawala yun. Buti na lang, hindi ko binenta Ronin ko. Ayan, paldo ka na, Mac Joe. Shoutout sa'yo. Erickson, Jeb, bumili na ng property si KGX gamit yung profit niya sa XRP. Sana tayo din makabili. Shoutout kay Jeb. Nag-aabang ako ng updates mo. Nitong nagdaang weekend, sabi niya. Matagal pa ako mag-take profit, idol Si KGX talaga, malupit yan. Magaling din mag-trade yan. Ako, next year pa. Ngayon, muna tayo, gutom. Gutom lang tayo ngayon. Lahat ng bodega ko ngayon sa crypto. Mga lodi, nag-aaway na nga kami ni boss. Ayaw ko daw maglabas
Naglalabas naman tayo pag nananalo tayo sa trade. Na hinahati ko yun, nilalabas ko tapos binubodega natin. Kaya nakukulangan si Boss eh. Kaya babawi tayo mga idol. Pero ngayon, puro bodega lang ako ngayon, trading bodega. And sabi ko nga, bear months ng 2025 tayo. Kahit ano pa mangyari sa susunod na taon, kahit na pagdating ng January, February, umabot ng 150,000 yung USDT, ay yung USDT, yung Bitcoin, and then mag-drop, bumaba ng 90 or 80 ulit, bumalik. Wala akong pakialam mga lodi dahil bear months pa ako ng 2025 magti-take profit. So kahit ano mangyari sa portfolio ko, hindi wala sa akin yun mga lods, no? Siyempre, pag bumaba, mas maganda magbodega, ganun. Si Marvin, talo ka idol. Thanks po sa update. Ayan si Romeo. Huwag na kayo mag-alala, papahintuin ko gera. Sabi ni next homeboy. Si Seiju, di ka pa din nagbabago, tigkalahating oras pa din video mo. Isang oras pa nga eh. Nakaraan puro isang oras eh. Usually boss, pag Sunday ng tanghali, doon nagdadump mga whales. Pansin ko palagi yan, doon masarap mamili. Alam ko kapag may mga nag-open tsaka nag-close kasi ng weekends sa US mga lodi. So ganun, medyo mabagal ang galaw. Nakakalito kapag simula Friday hanggang Sunday. Pag magti-trade ka, ayun yung mahirap basahin mga lodi sa experience ko sa trading Friday ng gabi hanggang Sunday ng gabi mga lodi. Ayan, medyo mahirap magbasa ng chart. Ang gulo. Idol, ayan si Mine, shoutout sa'yo, tsaka si Don Barzini. Gemini, idol, shoutout sa'yo dyan. Grabe ang gulo ng mga mundo. Ang gulo ng mundo, ang gulo pa dito. Mga baliw na nga nandito sa mga natin eh. Mga nasa gobyerno, tapos may mas baliw pa pala sa ibang bansa, no? Kasi gera na sila eh. Ang malala hindi binabalita sa atin. Ang nasa mainstream media dito, pabanguhin yung kung sino man yung binuboost nila. No, ayun yung pinapabango ngayon, mga lodi. Daming gumagamit ng AXS kasi idol dahil sa event, ayan. Sabi ni Jay. Ano pong reason kung bakit naka-hold pa rin kayo ng Bonk, Pepe, and Pepe? Siyempre, hinihintay natin yung meme season. Yeah? So, yung Bonk tsaka yung Pepe, may tiwala tayo dyan sa mga meme na yan na magpapump siya. Idol, no? Hintayin natin yung meme season. Wala pang meme eh. Ngayon, pag tumataas yung Bitcoin, nahatak pa sila ng konti-konti, paunti-unti, nagpapump sila. Pero pag dumating na yung time to shine nila, pag meme coins na, doon na makikita mo yan. Yung Bitcoin, di na masyadong gagalaw yan. Tapos mga meme coins yung magliliparan. So, inaasaan natin na yung Bonk tsaka yung Pepe. Isa sa mga yun, no? Sa akin lang yun, hindi ko sinasabing bumili kayo niyan. Paano nakakuha ng SLP sa Classic? Alam ko, ang SLP sa Origin eh. Sa Classic AXS, no? Ayun yung alam ko Pero depende kapag sumali ka pala sa mga sa mga tournament sa Classic, meron nun. Anong wallet pwede mong gawin yun sanang may mga bago na meme ko. So, ayun, panoorin mo yung kanina sinabi ko. Idol, no? Malalaman mo naman yan sa YouTube eh. Kung ano yung mga may mga kasi yung yung mga cold wallet, mga idol. Pag sinabi kasing cold wallet, ayun yung mga Ledger, Trezor, Tangem, ayun nga yun. Pag sinabing hot wallet, ayun ito yung mga MetaMask. Ayan, MetaMask, Ronin wallet. Ayun yung mga hot wallet. Yung mga cold wallet, yung mga Trezor. So, yung mga cold wallet kasi, mga lodi, meron silang mga level. Kunyari, Trezor 1, Trezor 2, parang mga ganun. May mga coins doon na wala doon sa Trezor 2. Kailangan pa, di ko alam kung may upgrade ka pa or something. Bala ko kasi, meron akong Trezor ngayon. Trezor mode, ano ba yung Trezor ko? Trezor 1 ata yun eh. So, Trezor 1, dali, check ko. Dahil wala, nasa kabilang lamesa pala. So, yung Trezor ko, medyo mura lang kasi yung bili ko dun dati, nasa 6,000 ata. So, onti lang yung coins dun. Pero nandun naman yung mga coins na gusto ko. Kaya lang, bala ko ngayon, bumili ulit ako ng isa pang cold wallet na marami ng available na coins. So, marami na rin siyang features. No? Kasi alam ko sa mga bagong Trezor,
meron ng pwede ka na although pwede naman kasi dun sa luma, pero mas maganda ata dun sa mga bago kasi may mga staking, swap, pwede ka na ganun. Swap mo na lang yung mga coins tapos magi-stake ka, pwede. Doon mismo sa loob ng doon mismo sa wallet mo, hindi ka na lalabas ng crypto exchange. Doon mismo. So, bala ko talaga bumili ng bago. Kaya lang yung ni-research ko, medyo mahal yung nasa 14 ata 15 ganun. Sa Shopee ko pa nga nakita yun, kaya nga pa kumpiyado pa ako eh. So, hindi pa ako bumibili, naghahanap pa ako ng medyo maganda, mag-research pa ako. Tapos, syempre sa mapagkakatiwalaan tayo bibili, check natin, no? At tatanong ko pa, ayun pala sabi sa akin kasi ni boss, baka raw meron dun sa mga malls. So, magtatanong kami sa mga malls, no? Pero kayo kung may knowledge kayo, no? Kung alam niyo na meron sa mga malls, anong shop kaya meron, no? Ayun lang ko lang. Mag-research pa kami. Although meron na ako, kaya lang gusto kong bumili ng bago, yung mas advanced na Trezor, no? Kasi alam ko sa Pilipinas, mas maraming Trezor eh. Kasi yung mga nag-Axie dati, puro Trezor yung nila, cold wallet nila, wala akong nakitang Ledger. Pero kung may Ledger din siguro, depende. No, depende. Basta pag nakahanap tayo, mga idol. Shoutout sa'yo Ronin, Chang, si Kikson Pete, ayan. Ronwell, tsaka si John Michael Carlos. Shoutout sa inyo. At si Mark Safe as dump na nangyari. Sana ay walang mga nasunugan sa inyo kahapon. Ako hindi, medyo hindi kasi masusunog kapag meron kang stop loss at binabantay mo yung trade mo. Di ba? Pero kung ang trade mo is position trading tapos ang stop loss mo is agad, o hindi ka nag-i-stop loss, durog ka nun pagka ganun. Lalo na kung nakalong ka sa part dito. Kawawa ka nun. Ubus ka nun, tapos naka-cross ka pa. Etong cross tsaka isolated, importante yan mga lodi Kapag isolated, kung ano lang yung nakalagay dito, kunyari nakalagay dito 100 na bail, yan 99. Sabi natin 99. Tapos magti-trade ako, ang gagamitin ko lang 50 USDT. Diba? Market natin. Market natin. 50 USDT maglulong ako. Pagka open ko ng long pack, bumaba. So yung 50 USDT ko unti-unting naubos 'yun. So ang kunyari stop loss nun dito sa may 93.4. Tinamaan na nga yung 93.4, pero dahil naka-cross ako, uubusin niyo yung natira. Pati yung $40 na natira ko, yung $49, uubusin niyo yung pag naka-cross ka. Kakainin niya 'yun. Pag isolated ka, kung ano lang yung nilagay mo, halimbawa 50 lang yung nilagay mo, 50 lang yung mauubos. Ganun ganun yun mga lodi baka kasi hindi nyo alam eh. So ayun sa mga hindi alam yung isolated tsaka cross, mga idol. Pero yung cross minsan importante din yan, depende sa trade mo na strategy mo, mga idol. Pero ako usually isolated ako kasi binabantayan ko naman yung trade ko eh. No, kasi iba kasi pag iniiwan, kunyari, dito yung nila, dito yung liquidation ng $50 nila. Tapos tinamaan pag tama saka umangat ulit. Sayang, kung naka-cross sila, kakainin yung konti pero mababawi din pagbalik, 'di ba? Nagigets nyo? So ganun yung mga diskarte ng iba. So kailangan alam niyo 'yan. Pero dahil naka-isolated naman tayo, ay binabantayan natin, kaya okay lang 'yan, mga idol, no. Depende. No, so ayun yung news natin ngayon, mga idol, no. Ngayong araw ng Tuesday. Sana enjoy nyo. Overall, merong mga coins na sa tingin natin is magpapump sa mga susunod. Pero nasa inyo yan, mag-search kayo, mga idol. At syempre, bullish pa rin tayo sa XRP, sa Doge, mga idol, at sa SHIB, mga lodi, no? So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Magandang araw sa inyo. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. Check nyo yung mga link dyan sa baba. At What's up? Subscribe and like. Or if you don't like, I'll come to your dreams. And then, let's smile too. It's already here.